Hallelujah. Wow! We're so excited. Nakita niyo yung lahat ng mga pangyayari over the summer for our children. Ang dami talagang ginagawa ni Lord at madami pa. So I would like to inform all our young people, next week, busy po tayo. Bakit? May mga missionaries tayo galing sa US. Lahat ng age nila, 17 to 24. Young missionaries. Eto, young missionaries coming to our church and serving with us. Kaya sasama sila sa Sports Fest. Sasama sila sa ating Pure Heart and Soul Fest. Ang dami natin, they are coming here to Revelation City Church. Are you excited? Ang susunod yan, ang mga young people na natin ang lalabas at magmi-mission out. But for now, God is teaching us by sending people to us. Grabe, all the way from the US pa, para mapuntahan dito ang Revelation City Church. The Lord is going to use us mightily, kapatid. So I'm so excited. Young people, get ready. By the way, young people, right now pa lang, pwede ba wag lang kayong pumunta? Invite your friends. Hindi to para sa atin-ating. Hindi po tayo club. Tayo ay isang movement. Alam niyo ibig sabihin ng movement? Gumagalaw tayo, lumalaki, lumalago. Hindi tayo nagsustay dito sa loob ng church, lumalabas pa tayo. So, alam ko marami kayong mga friendships na hindi pa pumupunta dito, but hindi nila make use ng time nila, sumama sila sa atin. Let's enjoy and finish the summer well by bringing in all these wonderful young people na nasa labas, walang ginagawa. Instead, magkaloko-loko dyan, dito na dalhin natin, di ba? Makilala pa nila si Lord. Amen? Wow, I'm so excited because we are now up on our new series. And it is called, Yes, You. Yes, you. Sige nga, pwede ba mga kamay dyan? Yes, you. Yes, you. Magpunta ka, point to somebody sa katabi mo, sa likod. Yes, you. That's right. It's yes, you. It's fulfilling God's purpose. Ang ganda ng topic natin. This will be our new series, no? After we just went to radical change. Now, after radical change, we're talking to you. Yes, you. Alam mo, ang ating generation ngayon, talaga, no? We live in a generation na, pwede ba tong, mandar na ba? Parang, sige, ayan, connected na. Ayun. Ito yung mundo natin today. Sino aware ng cancel culture? Aware? Hindi pa, maraming hindi aware kung anong ibig sabihin ng cancel culture. Ang cancel culture po ay kung saan ang isang tao may na-offend siya, usually, kinakancel natin siya. Tapos, kunyari, kung celebrity siya, pwede siyang magkaroon na mawala ng mga endorsements niya. Talagang kinakancel po siya, ini-erase po natin yung taong yun. This cancel culture is so prominent right now, lalo na sa United States, we have this called cancel culture. And nakikita natin yan, hindi natin sinusuportahan. Kunyari, meron tayong hindi gusto, hindi natin, kinakancel po natin ang mga taong tulad na hindi natin gusto. So the world today is all about cancel culture. Pero actually, tayo mismo, truth be told, paminsan, kahit hindi tayo, we have the cancel culture sa buhay natin. Pagkita natin, etong taon to, mukhang walang pag-asa, mukhang kinakancel na natin. Ayaw na nga natin lapitan, ayaw natin maging kaibigan. How many of you feel that? Na you are actually one of these na pag sinasabi nila, ito mga sinasabi, mahina yan eh. Underdog. Ang feeling nyo, pag pumasok kayo, kaya sinasabi, binubully ako. Kasi feeling mo, hindi kayong top eh. Hindi kayong maayos. Low-key, average ka lang. Yung iba nga ginagamit ng mga words, black sheep, outsider yan, pangkaraniwan, ordinaryo, medyo mababa, walang patunguhan. Diba? These are the words that we use for people na
tingin natin, medyo mahina. Medyo hindi okay. May naka-experience pa nito? Do you feel like you are, hindi nyo lang nakita potential ko, ginudge nyo na ako, mababa ang tingin ng tao sa akin. Pinaghusgahan na ako. Di ba? Yes. Mas okay ba to? Thank you. Thank you, Connie. Okay, I'll give example. Look how beautiful Connie is and how she's serving here in church. Hallelujah. But you know, she came here, she's all the way from Zambales. Pero alam niyo, di ba, she felt for a long time she did not belong. She felt she was always different. Connie, I'm speaking, right? Yes. But today, I believe she is more than a conqueror. She is so precious to God. She is beautiful. Yes. She is really handpicked by the Lord. And that is what Revelation City Church is like as a church. Tayo yung church, I think nag-Thanksgiving party kami last week, and truth be told, pag tumayo yung mga tao doon, pwede mong sabihin, wala silang karapatan tumayo. Ha? Or, di ba, pag sinasabi natin, etong taon to, ganito lang ang tinapos niya. Marami tayong ginagawang parang kinakancel na natin agad yung mga tao. We do not know the potential of these people. But the people that stood there have become conquerors. Ibig sabihin, ang dami nilang kinukwento. Yung mga tao nakikita nyo dito sa loob ng church, pwede sila lang nagbubukas ng pinto ng ating church, sila naglilinis dito. Hindi po sila underdog. Mga warriors yan. In preparation for the King of Kings and Lord of Lords. Amen? And that is what we have here in our church. Marami dito mukhang low-key average, mukhang ordinaryo lang, mababa, walang pinag-aralan, kung ano man sinasabi nila. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ang importante, anong sinasabi ni Lord. Amen? So today we're gonna take and tackle that with the life of perfect David. Sino kakilala kay David? Patingin ng mga kamay. Yes, nadaanan na natin sa mga stories. Praise God. David was most unlikely to succeed. Hindi po siya, yes, akala nila wala tong patunguhang batang to. Bakit? Tingnan natin yung niya, yung background niya. Unang-una, siya ay ang pinakabata sa kanilang magkapatid. Siya ay number 8. Kung babasahin natin sa 1 Samuel 16, na tinawag ni Lord si Samuel na i-anoint ang next king. Pumunta siya sa Bethlehem, hinanap niya ang pangalan Jesse. Ito si Jesse, merong 8 anak. Sa excitement ni Jesse, pakilala yung mga anak, lahat ng pinakamatalino, gwapo, matangkad, sabihin mo na, pinakilala. Pero, hindi niyan, nakalimutan niyang kanyang isang bunso. Si number 8. That's right. 1 out of 8. Bakit kaya? Kasi naisip niya bata pa. Naisip niya wala namang niyan. Kasi bakit? Shepherd boy lang po siya. Taga-alaga ng pastol. Pastol siya, taga-alaga ng mga tupa. Tingnan mo shepherd, ang tingin natin, mababa. At sinabi lang dito, siguro, skillful player of the harp. Alam niyo, narinig niyo na ba yan na pag ka, musician ka, parang artist, parang mga lang yan, mga hungry. Ang sinasabi nila, walang future sa music, walang dyan. So parang ganito na rin, most unlikely to succeed. Magaling sa music, pero nag-aalaga lang ng tupa. Tapos, titingnan mo, bata pa. Pero tingnan mo kung paano tumingin si Lord. Sabi ni Lord kay Samuel, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the... That is the good news, kapatid. Today,
no one is disqualified. In the house of God, God looks at what? The heart. So, hindi kayo kailangan pumunta dito na talaga, ang ganda-ganda ng pagkabihis nyo, which is maganda naman yon. I'm not saying wag. Gawin nyo. Wow, okay. Or, pwede rin na, di ba, pumunta kayo dito, kailangan may pera kayo. That's also not true. Let me tell you that. Oh, wow, I booked. Can you get back to me? Oh, yun. Okay. Right? What is God looking? He's looking at the heart. And so everybody is qualified now. How is your heart? How is your heart? God looks at the heart. If you want to come up in the presence of God, God is not looking kung anong dala mong ang honor student ako, ganyan. Wala yan. God is looking, kamusta ang puso natin? He is here. And so we know, he said, look, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing. Tingnan mo paano dinescribe a mighty man of valor. Bata pa lang to ha. A man of war. Warrior. Bata pa lang to ha. We're talking about David here, mga 15 years old. Sino dito mga 15, 16, 17? Yan, taas mga kamay. Feel nyo? Prudent in speech and a handsome person. And ito ang qualifier talaga. And the Lord is with him. So powerful. I think we young people should know this. If there is any secret to success, this is the secret. And the Lord is with you. The Lord is with you. That's why it's yes, you. Yes, you. When you have the Lord, grabe, the Lord will take you places. So ano nangyari kay David? David came to Saul, hari po si King Saul, and stood before him, and he loved him greatly, and he became his armor bearer. So, God looks at the heart. And you know what? What God appoints, no one can deny. Today here in Revelation City Church, I am blessed. Kasi si Lord has raised up a lot of young people. Na nung nagsimula, nung kinuha namin sila, sa totoo lang, mababa mga grades ito, mga line of 7, alam namin na marami sa pamilya nila hindi nakapagtapos ng even college or even high school. So alam namin yung mga background ng mga batang ito. But today, I want to testify through their story kung what God has done. Can we show this video? My name is Marco Pebre Adonai, one of the scholar here at church. Ako po si Angel Heidi Simistula and nag-start po ako maging scholar dito sa Core 22 nung pandemic year. Hi, I'm Gian Owe Mercy Ablid, isang scholar ng Core 22 since 2019. Hi, I am Avril. Tagal na po akong scholar and sobrang laki ng natulong sa akin ng scholarship na to. Before kasi ako maging scholar, bumagsak muna ako. As in, I repeated grade 7 po. Dati akong bulakbol, dati akong laging nasa lansangan and halos madaling araw na akong umuwi and dati wala akong paki sa pag-aaral. That time po talaga is yun yung pagkakataon na makapag-aral ako ng tuloy-tuloy at mabawasan ang gastusin sa aming pamilya. And sobrang laki rin po tulong ng scholar dahil hindi na po kailangan masyado magtrabaho ng aking mga magulang para hindi na rin sila masyado mapagod. And sobrang laki rin po ng improvements ng aking grade dahil kay God. Dahil sa kakaserve ko sa Kanya, siya na ang mismo nagpro-provide sa akin. Hindi niya ako binibigo sa lahat ng oras kasi sa laki ng aking paniniwala at faith sa Kanya, siya na mismo ang nagpro-provide sa lahat ng kakailanganin ko. Sobrang laki po ng pinagbago niya, as in. Kasi po, nung pumasok ako ng scholarship na to, pinush pa ako ng mga leaders ko sa church na, ay, Avril, kaya mo yan. Hindi mo kaya. Siguro hindi mo lang na-discover kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo sa mga gagawin mo dyan sa school na yan. Kaya po yung grades ko is sobrang taas right now. And unexpectedly po, with honors ako,
Dahil dito nag-improve yung pag-aaral ko and tumaas yung grades ko. And spiritually, nakilala ko si Lord ng sobra dahil sa core and sa church. Nagbago ako at inayos ko na at mas lalo ako nag-focus sa pag-aaral at mas lalo akong nakilala ang Panginoon. And laking pagbabago po yun para sa akin dahil ang dami ko pong naging achievement mula nun. And ngayon po, binabalik ko lahat ng kabutihan ni God through ministries. Nagsiserve po ako sa Kanya sa music or worship team. Ako po ay tumutugtog. At sa kids ministry naman po ay ako po ay logistics na nag-aayos ng gamit at minsan naman po ay gumagawa ng program. Malaki rin yung tulong ng church kasi sa kanila po nanggaling yung scholarship and I didn't expect na magkakaroon po ako ng maraming talents. Madidiscover ko yung sarili ko sa simbahan mismo. Ngayon, I'm gladly to say na I'm from music ministry. Pianista po ako and tumutugtog at nag-worship ako for God. Nagtuturo rin po ako sa kids. As a teacher po, nagtuturo ng stories, yung mga ganun po. And nag-handle din po ako ng small group sa kids. Nagtuturo rin po ako sa youth. Parang nagtuturo in a small group. Nagbibuild ng relationships sa mga kapwa ko kabataan na kinukulang ng love. And nasa hosting ministry din po ako. And doon ko po na-discover na yung gusto ko talaga ng college is maging newscaster dahil sa pag-host sa church. So sobrang laki po ng naitulong niya. Marami ako na-discover. Naging part po ako ng creatives. And pinupush ko pa rin po yung talagang paggawa ng mga logos, mga ganun po. And I'm a media ministry and doon sa ganong bagay, doon ko napapakitang kung gaano ko kamahal si Lord. I'm one of the dance ministry leader here and kids ministry leader dito. Nililid ko po yung kids ko para mas lalo sila lumapit kay Jesus. Let's give God all the glory. Hallelujah. And that is why I'm super encouraging those, may mga kilala kayo na mga kabataan that need a chance. What God appoints, no one can deny. You can come here at Revelation City Church. We are open and we are looking for, we have actually scholars already for, for one child. So we have about 97 young children, but we are looking for high school and possibly college students who, number one, wants to know about God. Number two, wants to finish an education and give it to the Lord. I really believe God is going to raise world changers dito sa loob ng Revelation City Church. Amen? Kaya mga magulang, huwag tayong mangamba. God is doing mighty things. Pag pumapasok dito yung mga kabataan, pwedeng isipin na, bata pa lang yan. Bakit ang daming activities ng church para sa mga kabataan? Ano bang ginagawa? I'm telling you, we are training them. We are already training them. They are leading groups. Later on, they're going to be leading your barangay, leading the city, leading the nation. And later on, God willing, they will be brought out to the world to be light and salt. So ganun kalaki ang tinitingnan namin. Bakit? Hindi kami tumitingin sa kung anong nila. We look at the heart. I think that's what's the difference dito sa Revelation City Church is because we have our young people that serve here. Ang inaayos namin yung heart. Hindi namin tinitingnan muna kung anong grades. Alam mo, sumunod yung grades. Sinasabihan ko yung mga sponsors dati, tiyagain nyo lang please. Kasi daming line of 7 talaga. Sabi ko, one more year. Tiisin nyo lang please. Kasi we're working on this person. Pero mo si Lord, grabe, as the young leaders start to serve here in church, at dito, si Lord nagbigay ng karunungan. My gosh, the Lord is giving us not just wisdom, knowledge. Ngayon, halos lahat ng scholars natin, honor student. To God be all the glory. Hindi namin pwedeng sabihin, wala kaming pwedeng i-boast, kundi si Lord lang talaga ang gumawa. Kahit narinig niyo mga sabi nila, and surprisingly, mga lines, surprise sila mismo na nasa honors list sila.
So anong nagbago? Ang nagbago yung puso. At ang nagbago, alam nila na tinawag sila ni Lord. So when God appoints, no one can deny. And I can tell you this, all the forces of darkness cannot stop what God has ordained. A new day is beginning. Yes, you. That's right. Yes, you. That can be you. Yes, you. Amen. We are now ready to open our Bibles. Buksan po natin. Ang gagamitin ko ang Pinoy version dito sa 1 Samuel 17. At dito tayo magdidig in. Titingnan natin ang buhay ni David. Samahan niyo ako. Isang araw, nagsama-sama ang mga Philistines sa sakop ng Juda para maghanda sa gera. Nagkampo sila sa pagitan ng Soko at Azeka sa may Ephes Damim. Nagkampo naman sa Ela Valley si Saul at ang mga sundalo niya kung saan sila naghanda sa pagkikipaglaban sa mga Philistines. Magkaharap ang dalawang grupo na nasa isang bundok ang mga Philistines at nasa kabila naman ang mga Israelites. Nasa pagitan nila ang isang valley. Ngayon, lumabas mula sa kampo ng mga Philistines si Goliath, ang pinagmamalaki nilang sundalo. Mula siya sa Gath at halos 9 feet ang height niya. Hinamon niya ang mga Israelites na makikipaglaban sa kanya. May suot siyang helmet at bronze na armor na 57 kilos ang timbang. Ang bronze rin nakabalot sa hita at binti niya. At binti niya, pati ang sibat na nakasabit sa balikat niya. Napakalaki ng hawakan ng sibat niya at halos 7 kilo ang timbang ng bakal na tulis nito. Nasa unahan niya ang tagadala ng shield niya. Sinagawa ni Goliath ang mga Israelites. Bakit kayo nakahilera dyan? Nandyan na ba? Ayan. Tama. Ayan, nandyan. Sorry, make sure lang ako kasi dito ako nagbabasa. Ayan. Makikipaglaban ba kayo? Philistine ako at ang mga sundalo kayo ni mga sundalo kayo ni Saul. Pumili kayo ng isa sa inyo at pababain ninyo dito para labanan ako. Pag natalo niya ako at napatay, magiging alipin niya kami. Pag natalo ko siya, kayo ang gagawin naming alipin. Ngayon din, hinamon ko ang army ng mga Israelites, pumili kayo ng lalaban sa akin. Sobrang natakot at pinaghinaan ng loob si Saul at ang mga Israelites nang marinig ito. So, nakita niyo yung kwento natin, nagsimula, merong gera. Philistines versus Israelites. At nagharap yung dalawa nito sa isang valley. So, sa dalawang mountain, may valley po dito, dyan daw sila maglalaban. Pero, ang ginawa ng Philistines, nagpalabas sila ng isang giant. 9 feet. Gusto niyo pa malaman kung anong 9 feet? Okay, eto ba 10 feet ba to? 10 feet, right? So, na-imagine ko yung pillar na yan bago dito, yan yung 9 feet, pababa. Ganyang kalaki si Goliath. Ang taas. Makakita ka lang ng basketball player ngayon sa PBA, namamangha ka na. Mas mataas pa dyan. 9 feet. So, pinakita dito, naghamon. Alam mo na, nandun kami sa Kamsur, meron silang, ano yan? Anong laban nga to? Hindi siya, parang, sorry, it wasn't a basketball. No. It's mixed martial arts. MMA talaga na fight. At nagdala sila ng mga dayuhan, mga foreigners, para sumabak. So during that time, ang una namin nagpanood, yung first mga fights, puro Pinoy. Naksang yabang ng mga Pinoy. Grabe. Umaakyat pa ng ring para sabihin, nanalo. Ngayon dumating na mga foreigners, ang lalaki nila talaga. Tapos, yung away nila, walang takot talaga. Diretso, muka. Kung saan nagduduguan. As in, kung malapit ka sa ring, pwede kang dapuan ng dugo na galing sa fighters mismo.
Ganon kagrabe. Para silang ibang kind of warriors ang pinag-uusapan natin dito. So ngayon, yung nanalo, naghamon. Sabi niya, tapos sinabi pa sa governor, bigyan mo ng pot money, taasan mo yung pot money. Maghahamon ako kahit isang Pinoy. Tumayo, isa lang, kahit saan nas taas kayo ng Coliseum, bumaba kayo dito, hamunin niyo ako. Ang tagal ng paghamon niya. May bumaba? Tingin niyo? May lumaban? Meron? Praise God, ang lakas ng tingin niyo sa mga Pinoy. Walang lumaban. Wala. Wala. Sa totoo lang. Grabe. Alam mo yon? Natakot talaga. Kahit linagyan na nila ng pera. Ilang libo ang ilang hundred thousands nang linagay. Walang tumayo. So imagine nyo, parang ganito yan. Tingnan mo sa loob ng 40 days, maghapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelites, hindi ba hihina ang loob ninyo? 40 days araw-araw, lumaban ka na dito! Sino ka? Diba? Na-imagine nyo na ba yon? Pero etong gusto kong sabihin sa inyo, kapatid, as we start this message, number 1, we all have our own giants to face. Hindi ko alam kung anong giants ninyo. Hindi ko alam. Ito ba, mga utang? Pwedeng giant ito. Ito ba, meron kayong issue sa mga relationships? May kaaway kayo? Giant rin yan. Ito ba, ano ba mga natin? Meron kayong gustong gawin na parang may hadlang? Nagiging giant siya sa inyo? Ano ang mga storms? Ano ang mga giants na kaharap nyo ngayon? Etong sinasabi, hindi ko pa alam kung anong school papasukin ko. Natatakot ako sa lahat ng mga exams. Pating exams paminsan nagiging giant. I don't know what your giant is. But lahat tayo meron. Ang pag-describe niyan, sobrang laki. Pag nagkwento tayo ng mga problema natin, di ba? Our giants are our problems. Etong giants yung pag-describe mo, grabe, alam mo, hindi na talaga, hirap na ako. Kung nandyan ka lang sa posisyon ko, hirap na hirap ka rin, naks, ganun, di ba? Pag nakita natin yung problema, sobrang laki niya, para na siyang giant. And so we have here a giant that is coming in, facing you right now. Can it be health issues? I have a giant. Can it be financial issues? I have a giant. What issues are these that are facing you today? Let's continue. Tuloy natin ang storya. Nandito na tayo sa 1 Samuel 17. Tapos tayo, 23 na po. Start tayo sa 23 to 25. Before that, ikukwento ko ngayon. So, ang nangyari, si David, nag-aalaga ng tupa, tinawag ng tatay niya. Sabi niya, mga kapatid mo, 3 kapatid ni David ay nandun sa gigmaan na yan, sa gera. Sabi ng tatay niya, magpadala ka ng pagkain doon, dalhin mo doon, tapos tingnan mo kamusta ang mga kapatid mo. So, yun yung utos ni Tatay Jesse para sa kay David. So, maagang-maaga pa lang, ang ginawa ni David, pag binasa niyo, ifa-fast forward ko lang, pag binasa niyo siya, meron siyang kinuhang taga-bantay sa kanyang mga tupa at dinala niya lahat ng pinadala ng tatay niya at pumunta na siya doon sa Ela, sa valley ng Ela, to check kung ano nga nangyari sa kanyang mga kapatid. Habang nandun siya, narinig niya ang hamon na naman ni Goliath. Hindi tumitigil si Goliath ng paghahamon. Grabe, iniinsulto niya mga Israelites. So eto na, tuloy na natin, 23. Habang nag-uusap sila, tumayo si Goliath sa unahan at muling hinamon ng mga Israelites at narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelites si Goliath, takot silang nagtakbuhan palayo. Sinabi nila sa isa't isa, tingnan niyo siya, pakinggan niyo ang hamon niya sa Israel. Bibigyan ni King Saul ng reward ang kahit sinong makakapatay kay Goliath.
Ipapakasal pa ng hari ang anak niyang babae at di na kailangan magbayad ng tax ang angkan ng tatay niya. Tinanong ni David ang mga katabi niyang sundalo, ano rang reward sa makakapatay sa Philistine na yan at sa makapag-alis ng kahihiyan sa Israel? Ito ang gusto kong sinabi talaga ni David. Sino ba yung walang kinikilalang Diyos na yan para hamunin ang army ng Diyos na buhay? Sinagot siya ng kausap niya, kung anong narinig mo, ganun nga ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Philistine na yan. I just want to iba kasi, nagtanong si David, hindi dahil may reward. Dahil hindi niya na kaya. Hindi niya na kaya kung paano pinapahiya, kinahihiya ang Israel. At kung paano tinatanggap lang ni Israel lahat ng mga insulto na yon. Paglalait na yon. Grabe. So hindi niya nakasabi. Sabi niya, sino ba yung walang kinikilalang Diyos na yan na para hamunin ang army ng Diyos na buhay? Alam mo, nung sinabi to ni David, narinig ng kapatid niya ang pagsalita ni David, pinagalitan pa. Sabi niya, actually, hindi ko na linagay dito, no? Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga sundalo. Naggalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? Marites ka ba? At kanino mo iniwan ng konting tupa na pinapaalaga sa'yo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Alam ko yung masamang balak mo. Pumunta ka lang dito para manood ng laban. Ngayon, magchichismis nga. So, pinagalitan pa niya. Pero itong sinabi ni David, ayan, sorry, paliit na pa yan. Nakarating kay Saul, ang sinabi ni David, ano ba ang ginawa mo? Masama bang magtanong? Tinalakuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, pero ganun pa din ang sagot nila. So nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Sinabi ni David kay Saul, di po tayo dapat ma-discourage. Dahil sa Philistine na yun, lalabanan ko po siya. Ang lakas ng loob ni David. Bata. Maliit siya. Shepherd boy. Siguro pwede mas payatot compared kay Goliath. Pero tingnan mo yung puso niya. Tingnan mo yung tapang niya. Tingnan yung kung paano siya magsalita. Wala siyang pakialam. Hindi siya takot. Sabi niya, di po tayo dapat ma-discourage dahil sa Philistine na yun, lalabanan ko po siya. O, di ba? Tapang, 15 years old. Maraming matatapang po dito sa Revelation City Church ng mga kabataan. Hallelujah! And I am declaring, hindi nila alam, pero wala silang takot. Bakit? Hindi naman sila giant lang yan Lahat tayo may pagsubok, lahat tayo may problema. Giant lang yan Ang hina na, pero sa ating matanda, diretso na agad, nega. Hindi natin kaya yan, wag na, back up, natatakot ako, back up. Pero sa mga kabataan, they have, mas malakas pang kanilang panampalatay. They have faith more than fear. Hallelujah. Kaya tingnan natin ang sinabi niya dito kay Saul, tuloy-tuloy natin. Sino nagsabi nun? O, di ba? Si Saul pa mismo nagsabi, di mo kayang labanan ang Philistine na yon. Batang-bata ka pa. Kanta na to. Batang-bata ka pa. Siya naman, sanay nang makikipaggera mula nung bata pa siya. Pero sinabi ni David, ako po ang nag-aalaga sa mga tupa ng tatay ko. Pag ang isa sa mga tupang binabantayan ko ay tinatangay ng lion or bear, hinahabol ko po to at nilalabanan para iligtas ang tupa. Pag sinugod ako nito, sinasakal ko ito, hinahampas, at pinapatay. Grabe, Ang lakas. Nakapatay na po ako ng mga lion at bear. Ganon din po ang gagawin ko sa Philistine na yon kasi nilalait niya ang mga army ng Diyos na buhay. Niligtas ako ni Lord mula sa lion at bear, kaya ililigtas niya rin ako mula sa kamay ng Philistine na yon. Hallelujah. Ibang klaseng puso ang meron tong si David. Diba? Talagang sumagot.
si Saul, sige, labanan mo siya at samahan ka sana ni Lord. Tingnan mo paano magsagot. Samahan ka sana ni Lord. Wala rin believe si Saul. Pero wala rin tatayo kahit kanino man. Hallelujah. I am seeing young people come up and stand in the name of Jesus Christ, unafraid to change the world. So, my next point here, kapatid, our response can change the course of history. Where there, doon nakita natin, lahat takot. Alam niyo nangyayari sa ating West Philippine Sea? Sa harap, talaga sasabihin ko, sa harap ng China, anong kalaban-laban ng mga Pilipino? Sabi nga namin araw-araw, nandyan na mga ships. Tinatakot tayo, hinahamon tayo. Pero our response can change the course of history. The way we respond with the enemy is hindi natin inaalaw yung enemy na apak-apakan lang tayo. For me, our greatest response is we go to the Lord. We go in prayer. We fight in prayer. We have a weapon. And our weapon is our prayer. And we can change the course of history. And we have seen that before. We can see it today. So let me look at the response. It only takes one person na magsabi, hindi ako papayag na nilalait-lait ang Diyos. Ang army ng Diyos. Hindi ako papayag. Diba? Tingnan mo, willing ako lumaban. Wala naman siyang skill. Hindi siya marunong maghawak ng weapon. Wala rin siyang armor. Diba? Sabi niya, basta alam ko, nakapatay na ako dati ng leon tsaka ng bear. Oh, sige. Sabi niya, ano yan? Sinasakal ko. Diba? Hinahampas ko. Pinapatay ko. Oh, diba? Napakaganda ng ano niya. Yung faith niya is so strong. Today, we are looking for people that will respond to the giants that is speaking over our generation. To the giants that are trying to steal, kill, and destroy the identity of our young people. We're praying for Davids to arise and respond and say, hindi namin kayang nakaupo lang kami na tahimik. Kasi ngayon, ang ginagawa natin, maingay tayo sa reklamo. Pero hindi tayo maingay sa pagbabago. Now is the time for change. And a response is required. But we are praying for a godly response, and this godly response will come from our young people. I declare and decree, because they are pure, because they have faith, because they love the Lord, tatayo sila at kaya nilang magbago ng history. And I'm not only speaking to young people, I'm speaking to all. I'm looking at the Abrahams. Abraham was not young when he left and the Lord told him, maglipat ka na dito, sumunod. His response, he became the father of the nations, of all nations. Why? Because of his response. Moses, I'm looking at the middle-aged men. Moses saw the burning bush and the Lord told him, kahit natakot siya ng konti, but the Lord told him, you will set free from bondage ang mga Israelita sa Egypto. And his response was to follow God. And he changed the course of history. Today, we can do the same. Wala siya sa age. I may have called out the Davids, but I'm calling out the Abrahams, the Moses. Rise up. Your response can change the course of history.
let us look at how David moved on. So ang ginawa ni Saul, ay pinasuot niya ng armor si David. Ang bronze niyang helmet at armor sa katawan. Nang isabit ni David sa bewang niyang espada ni Saul at sinubukan niyang lumakad, halos di siya makakilos kasi di siya sanay na magsuot ng ganon. Kaya sinabi niya kay Saul, di po ako makakalaban pag suot ko ito kasi di po ako sanay. Kaya hinubad ni David ang armor. Tapos kinuha ni David ang tungkod niya. Ito yung shepherd staff. Ang tungkod niya, pumunta siya sa sapa para pumulot ng 5 makinis na bato at nilagay ang mga yon sa bag niya. Hawak niya ang tirador niya at lumakad siya para harapin si Goliath. I want to say, pag tinawag kayo ni Lord, huwag kayong gumaya. Kunyari, di ba marami dito, gusto ko maging, may tinatangala kayong mga leaders. Gusto ko maging tulad niya. That's nice. Pero, you're different. Huwag mong masyadong i-copy ang hindi sa'yo. Kasi totoo, hindi mo kayang suotin yung mga sinusuot nila. Pero si David, immediate. Sobrang immediate. Pagsuot niya, ang bigat nito, ang laki, ang espada, hindi kasya, sa bewang niya. Nakikita mo? Sana hindi ako makagalaw dito, hindi ako makapaglaban. Ito is a description of what we are. Sometimes we want to be like that person. Tapos, tinatry mo, you're putting yourself up for failure. Be yourself. Exactly what I want to say. Yes, you. Si Lord, ang gusto niya, yes, you. Ayaw niya na, yes, you. Tapos, kahit sa worship team, di ba? Paminsan kumakanta tayo, may sinusundan tayong boses. Gusto mo pati yung kulot-kulot ng ano? Pagkanta niya, kailangan sunod na sunod. Pero hindi ikaw yun eh. Kantahin mo yan at ikaw lang. Kung paano ka tinatouch ni Lord habang kinakanta yung worship song na yan, nag-overflow ka. Pero pag masyado mong kinakopy, gusto ko para ako si Gary V. Diba? Try mo lang. Magpiyok-piyok ka dyan. Kasi hindi naman ikaw si Gary V. Iba ang kwento ni Gary V. Iba ang kwento mo. So wag kayong mag-isip na hindi ako tulad niya. Yan, si comparison, isang giant po yan. Wag na wag kayong mag-compare, iba kayo. Yes, you, God called you. Yes, you, God is raising you up uniquely, differently. Yes, you. So I love how David did it. Sabi niya, gagawin ko yung alam ko. Kung paano ako tinawag. Ako ay isang shepherd boy. Kukuha ko ng tungkod ko. Kukuha ko ng mga bato. Kukuha ko ng tirador. Yan yung alam ko eh. At gagamitin ni Lord yung alam mo. Kaya nga sinasabi nila, it can really shame the wise. Paminsan, di ba, yung mga ginagawa daw ng ano, it may look foolish sa eyes ng men, but to God, it is really the best weaponry that He can give you. Yes, you. Kaya lumakad si Goliath palapit kay David. Nasa unahan naman si Goliath ang tagadala niya ng shield. Nang makita ni Goliath si David, ano na naman ginawa ni Goliath? Non-stop na naman. Nilait niya ito kasi isa lang itong bata na matipuno at gwapo. Ay, thank you, Lord. Na-mention. Na-realize niya gwapo rin pala. Tinanong ni Goliath, para saan niyang dala mong stick? Aso ba ako para gamitin mo yan? At sinumpa niya si David sa pangalan ng mga Diyos ng mga Philistines. Sinabi pa niya, tara, lumapit ka! At nang maipakain ko ang katawan mo sa mga ibon at hayop. Grabe, di ba? Na hindi ka matakot. Sumagot si David, pumunta ka rito na may dalang espada at mga sibat. Pero nagpunta ako rito. I love this. Ito na. Nandyan ba yan? Ayun, sorry. Jump na. Ayan. Sorry, ayan. Sabi niya, pero nagpunta ako rito sa ngalan ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng mga army ng Israel na nilalait mo.
Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Lord sa mga kamay ko. Pababagsakin kita at pupugutan ng ulo. Ipapakain ko sa mga ibon at ang mga babangis na hayop ang mga bangkay ng mga sundalong Philistines. Tapos malalaman ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Hallelujah. At saan makikita ng lahat na nandito, makakapagligtas si Lord kahit walang espada at sibat. Kayong mga Philistines, ibibigay kayo ni Lord sa amin dahil sa Kanya ang labang ito. Hallelujah! Alam mo, kailangan ko talagang basahin yung salita ng Diyos. Makapangyarihan ng salita niya. Kasi pwede kong ikwento lang sa inyo, pero iba. Tingnan mo kung paano magsalita si David. Hinamon-hamon siya, nilait-lait siya. Talagang pinamuka sa kanya na ang liit niya ang tao, pero hindi siya natakot. Saan siya naghugot ng lakas? Naghugot siya ng lakas sa pagkakilala niya kay Lord. At grabe yung mga declarations niya. Di ba sabi niya, halika dito, papakain kita sa mga ibon, di ba? Parang ganun si Goliath, pero sa kanya hindi talaga. Talagang maghanda ka. Maghanda ka. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Lord sa mga kamay ko. Wow! We need this kind of faith. We need to believe that you have a big God. Ang giants nyo, parang pimple lang yan. Kasi iba sa atin, tinitingnan natin yung mga giants natin, parang nalulunod na kayo sa problema. No? Ayan. Pwede na kayong tumawa pag may problema kayo. Dapat pinagtatawanan natin yung problema ka lang. Ngayong araw na to, lalamunin kayo ni Lord. No, diba? Bakit tayo nag-uusap parang ang laki-laki ng problem, pero sinasabi nyo may Lord kayo? If God is your Lord, then you already know, panalo ka na. Sabihin mo sa kapatid mo, panalo ka na. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Panalo ka na. Why do I say this? Why do I say this? Because, because you plus God equals unstoppable. Amen? Do you believe this? Nothing can stop the work of God in you. You partner with God. You can have many people in your lives. Marami. Parang iba sa atin, di ba? Feeling mo, wala akong kaibigan. You have God! You're unstoppable! You plus God. Unbeatable. Sino mga kalaban nyo? Anong pinaglalaban nyo? Anong pinag-aawayan nyo? You plus God, unbeatable. Know that. God is for you. He is not against you. No weapon formed against you shall prosper. Right? We know this. In the name of Jesus, we declare that you are unbeatable. So when I talk to our young people and I tell them, pwede, tara, grade 11 ka na, simula na tayo magpila sa UP. Magkuha na tayo ng exam sa UP. Magkuha na tayo ng... Lahat sila parang, UP. Ano ba? UP lang yan! Kasama mo si Lord! You're unbeatable! I am so excited. I'm looking at our young people because I know a bright future is coming. Ang greatest giant nyo is your fear na talagang hindi kayo tutulungan ni Lord. So ang tanong ko, nakakain ba kayo ngayon? Hallelujah. May damit naman kayo. May natutulugan ba kayo? Anong problema nyo? Grabe si Lord mag-bless sa inyo. You plus God, you are unbeatable. Amen? Come on. And when you see this, you plus God, it's supernatural. Why am I saying it's supernatural? Think about it. Si David, dala niya bato. Hindi to bato ni Ding, ha? Ding, bato. Hindi yan, ha? Smooth stone, bato. Galing doon, kinuha niya lang. Tapos tirador lang. Lagay ng bato.
Eto si Goliath. Walang iya ka, kakainin ka mo. Puk! Puk! Isa lang. 5 yung bato niya. Isa lang. Supernatural talaga. Alam mo, pag natamaan ka, di ba? Pag natamaan ka, pung, anong gagawin mo? Palikod, di ba? Tutumba ka. Palikod. Iba yung pahulog ni Goliath eh. Puk! Alam mo, si God ang nagtulak eh. Yun eh. May bato dito, pero nagtulak si Lord. Bagsak! Ganon ka-supernatural pinakita ni Lord. Hindi sa ating might, hindi sa ating power, but by the Spirit of the Lord. He is supernatural. He is supernatural. Nothing can stop the work of God. You are a conqueror. You are an overcomer. You plus God. Yes, you! I think some of you need to hear this because many of you have been fighting battles on your own. You can't fight it on your own. You gotta have the Lord. He is the secret weapon. Kaya, when we look at God, lumiliit ang problema. Pag nakita ko na namumblema ka pa rin, pinapasabi mo sa akin na ang liit ng tingin mo kay Lord. Because if you look at God and you know how big He is, we have a big, big God. A big, big God. I can tell you this. You can conquer anything. Doesn't matter where you came from, what your background is, anong status mo. Wala. The Lord is saying, you have me. Kaya I always say that all the time. I'm just like, Lord, mawala man lahat, wag lang ikaw. I need you. You are not just the lover of my soul. You are my provider, my protector, my Lord, my King. So today, as we continue to know the Lord, ito ang gusto kong pakita. We know the story of David and Goliath. But you will not know the value of the story of David if you don't have a relationship with God. Many of us here in church are always saying, tinanggap ko na si Lord. Paano mo tinanggap si Lord? Buong buo? Or kalahati? We need to grow our relationship with God. It's not enough na tinanggap mo siya. Kailangan mamuno ang Panginoon sa buhay natin. He has to reign. Jesus reigns. We call that. The Lord has to reign in our lives. And what does that mean to grow that relationship with God? It means surrendering every day. Lord, meeting with God every day. I love the question when I ask, anong sinasabi ni Lord sa iyo today? Marami nagsasabi, dami na ikukwento. Isa lang yung tanong ko. Kasi pwede natin, nagbasa ka ng Bible, check. Diba? Nagpunta ka ng church, check. Nag-small group ka, check. Okay, that's great. Pero ang tanong ko, kamustang relationship ni Lord? Anong sinabi ni Lord sa iyo today? Do you know God speaks to us every day? Every day. Gusto natin marami tayong kausap. Iba't ibang tao, ito sinabi ni, wala akong pakialam sa sinabi na, anong sinabi ni God sa iyo today? Anong pinanghahawakan mo? You need to grow your relationship with God so that pag dumating yung giants, tatayo ka at sasabihin, ibibigay ka ni Lord sa akin today. Hindi yung, nandiyan na naman, enrollment naman po, grabing dami na naman gastusin. Ano ngayon? Last year na enrollment rin. The year before, enrollment rin. Anong nagbago? Hindi nagbabago ang Diyos, tutulungan ka niya. Ganon rin yun sa mga bills nyo, di ba? Lagi natin pinag-uusapan to. Pag nagkwento kayo, parang nagugulat kayo na meron kayong bills.
Ay, yung ano namin, yung Meralco namin. Oh, ano? Dumating si Meralco. Aray, araw-araw ka gumagamit ng kuryente, di ba? Araw-araw mo kasama si Meralco. So ano ngayon ang problema? May bago ba? Pero kasi wala nga tayong kailangan natin lumalim. Kailangan natin alamin, Lord, ano bang gusto mo sa buhay ko? Paano ba ako gumalaw? That's so important. Church, I know many of you don't read your Bible every day. Paano kayo nabubuhay na hindi nyo narinig ang salita niya? Kaya tayo nawawala eh. But you have to grow your relationship with God. David walked with God every day. Oo, nag-aalaga lang siya ng tupa, pero napaka-rich ng relationship niya with God. Kaya pag dumating ang leon, pag dumating yung mga bears, sinasakal niya lang, hinahampas at pinapatay. Wala lang yan sa kanya. Kilala niya ang Diyos niya. Tayo kaya. Next application. Pag dumating ang hamon ng buhay, at tinatawag kayo ni Lord, please say yes to God. It's the yes that matters. It's not kung nasan ka, kung nandito ka lang, kasi ganito lang ang ginagawa ko. Maliit ng tingin ng tao sa akin. Oo, sa mundo, tingin nila wala kang kwenta. Hindi sa mata ng Diyos. If you want to see the supernatural things of God, you have to say yes to God. Many times, God would lead me and take me places, nag-oo lang ako sa Kanya. Wala naman akong alam sa ginagawa ko. Recently, pinatanong nila, sabi ko, papasok tayo ng campus. Makinig kayo, young people. Sino ba dito? Saan ba? Malvar ba? Malvar? Sino may mga kilala kang taga Malvar dito? Hallelujah. Will you pray that we can enter Malvar? Pag tinatanong na, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Wala akong alam kung anong pwedeng gawin sa loob ng campus. Yun yung totoo. Pero alam ni Lord. Kaya nag-yes lang ako kahit hindi ko alam. Alam mo lahat ng ginagawa namin dito sa church, kung paano tayo lumago dito, dahil wala po kaming alam. At alam mo bakit? Alam lang namin, malaking Diyos namin, sinusunod lang namin si Lord. Sa pagsusunod, doon na lumalabas, wow! Grabe, Lord! May album ng Revelation Church. Wow, Lord! Grabe, daming missionaries pumupunta dito. Wow, Lord! Grabe na nating scholars. Paano nangyari yun? Di ko alam. Hindi ko kailangan alamin. Kailangan ko lang magtiwala. Kailangan ko lang panampalataya. Kailangan lang ni Lord yung oo mo. Kaya pag tinitingnan ko yung mga nagsuserve dito, lahat sila, dati wala namang alam yan si Ren sa tech. I'm so proud when I see you move in tech. I look at all our young people, pag nag-song and dance sila dito, naganawa, ako dati yun eh. But I watch them like, mas magaling pa sila sa akin, go. At dati wala naman silang alam. But ang yes nila matters to God. And God honors your yes. So you're senior. God still honors your yes. If you say yes to God, you know what? Kahit nagpipray lang kayo, kasi sabi nyo, nagpipray lang, ang laki ng prayer. Kasi you enter the throne room of God. And you pray like no other. And makikita mo gumagalaw. Akala nila walang nangyayari. Gumagalaw. Bakit? May nagpe-pray. Kaya the team of Prayer Power is an amazing team. Warriors of God. Your yes to God matters. Some of us are doing things, hindi ko expertise yan, hindi ko gustong gawin. News alert. Marami kayong gagawin sa buhay na hindi nyo gustong gawin. Pero, dahil nag-yes kayo kay Lord, tingnan nyo kung saan kayo dadalhin ni Lord. Iba talaga si Lord gumalaw. Hindi lahat ng bagay sa mundo kailangan natin gustong gawin. Part ng training yan.
Just be trained. Just say, yes, Lord. Hindi ko siya type. Lord, ang sakit, ang hirap ng gawain na to. Kailan ka pa ma-promote? Kung hanggang dyan ka lang. Kailangan natin ng upgrade. Gusto mo ba ng upgrade? Well, be willing na matuto. Be willing na i-correct ka. Be willing to say yes to God. And you're not saying yes to people. That's the worst thing you can do. Pag nag-yes ka sa tao, madidisappoint ka lang. Napakasakit. Kasi masasaktan ka sa tao talaga eh. Yung mga expectation mo, hindi mag-meet talaga. Pero pag nag-yes ka kay God, He will never disappoint. Posibleng mukhang dumadaan ka sa bagyo, pero paglabas mo, grabe. Bagyo lang, daanan lang palang bagyo. Huwag kayong magstay sa bagyo, guys. Daanan nyo lang. Just say yes to God. Follow, follow, follow. Why? God is looking for people that can change the world for Him. One day, a couple of years from now, I will see church planters in this house. One day from now, I will see evangelists standing in different mountains for the Lord. Pag sinabi different mountains, they can be in government, they can be in education, they can be in showbiz, in entertainment, but they are standing for Jesus. One day, I will see pastors, teachers, raise up a generation that loves the Lord, that are righteous and pure. It starts with your yes. Let's change the world. Amen? So can you say that? Yes, you. Yes, you. The Lord wants to use you to change the world. The Lord wants to use you. Just say yes to God. Yes, you. Grow your relationship with God. Amen. Shall we pray?